for the reading of His Word. Let us open our Bible in Genesis chapter 25, verses 21 to 26. Genesis chapter 25, verses 21 to 26. We will be reading the verses responsively and then the last verse all together. Genesis chapter 25, verse 21. Isaac prayed to the Lord on behalf of his wife because she was barren. The Lord answered his prayer, and his wife Rebekah became pregnant. The baby struggled to work within her. She said, "What is happening to me?" So she went to inquire the Lord. The Lord said to her, "Two nations are in your womb, and two peoples from within you will be separated. One people will be stronger than the other, and the older will serve the younger." When the time came for her to give birth, there were two. The first to come out was red, and his whole body was like a hairy garment. So they named him Esau. Altogether, after this, his brother came out with his hand grasping Esau's heel. So he was named Jacob. Isaac was 60 years old when Rebekah gave birth to them. Praise be to God for the reading of His Word. You may now all be seated. Tayo po'y manalangin. Nais po namin, Panginoon Diyos, sa manatili sa inyo at meron kayong kapangyarihan, Panginoon Diyos, na i-cause po ito. And from our side, Panginoon Diyos, hayanin po na sa inyong biyaya ay patuloy po kami mamumuhay na nakasandig sa inyo. Naunawaan po namin, Panginoon Diyos, na ang panatili namin sa inyo ay ang panatili rin namin sa inyong mga salita. Dahil lang sa inyong salita ay buhay at ito'y buhay. At naniwala rin po kami, Panginoon Diyos, na nais po kami patuloy na katagpuin. At magmula sa puso po namin, you have caused us in a way na naisin rin po namin from our side bilang mga anak niyo na katagpuin rin kayo. At dahil lang dito, with all expectancy, pagpatuloy niyo po, Panginoon Diyos, ang aming pagkikipagtap po sa inyo sa hapon nito, sa service na ito, at kanisa po, Panginoon Diyos, with the attitude of pagpapakumbaba ang Diyos. Sinasabi po namin sa inyo, speak to us, Father, and your servants will listen. Give us that humility to realize, Pang Diyos, be fully dependent on you and on your words. In Christ's name, amen. Sa hapon po ito ay papag-aralan po natin, titignan natin magmula sa salita niya ang tungkol sa dalawang enkwentro ni Jacob sa Diyos. Kung paano ang Diyos ay nakipag-enkwentro sa kanya at kung paano ang kanyang pag-respond sa dalawang enkwentro nito. Sa ating buhay Kristiyano po, nagsisimula ang buhay Kristiyano natin noong araw na tayo tinatagpo ng Diyos. Na kung saan tayo ay positively na nag-respond, yumakap sa katotohanan na si Jesus lamang ang siyang tanging daan na kinakailangan tanggapin natin siya bilang pangtagapagligtas natin. That is our first encounter. To realize, magmula ng araw na yon ay nagpapatuloy ang ating pagkipag-enkwentro sa Diyos as God is a God who wants to relate sa kanyang mga anak. Tayo na naging anak niya sa pamamagitan ng ating pangsus na matay para sa ating mga kasalanan. Salamat sa Diyos dahil sa patuloy niya tayo inaabot sa iba't ibang pamamaraan. Karaniwan, bilang mga manapataya ay mayroong at least dalawang enkwentro na tatangik na gusto po makita po natin na nangyari po ito kay Jacob o kay Jacob. At kung titignan po natin sa ating binasa, meron pong kambal. Walang iba kundi si Esau at si Jacob nasa sinapupunan ng kanyang ina. Sinong ina niya? Si Rebekah. At eventually, nakita po natin sa nature ng pagkakadeliver na una si Esau at pagkakasabi mula sa salitang ating binasa, ang kanyang kapatid na sumunod sa kanya ay lumabas na hawak-hawak ang sako niya. And that's the reason
kung bakit pinangalanan siyang Jacob. Ang Jacob means grabber. Naggrab. Okay? At titignan po natin sa mga sumusunod na mga early stage sa kanyang buhay, he in this stood, kumbaga, he lived for his, what his name denotes. Kumbaga, pinamuhay ng kanyang pangalan. Siya po'y naging isang grabber. Mapapansin po natin mga kapatid, ang Jacob ay hindi lamang grabber, ang ibig sabihin literally, kundi ito nang ang hooligan rin, deceiver, mandaraya, mang-oonse sa salitang kanto. Sa iba pang salita, mandurugas. Ganun po ang sa iba pang salita. So makikita natin na ito'y pinamuhay niya. Naalala niyo mga kapatid sa ating pag-aaral sa kanyang buhay, ng isang pagkakataon ng kanyang kuya ay nanggaling magmula sa labas kasi ang kanyang kuya ay may hilig sa outdoor activities. Kaya nga malapit na malapit sa puso ng kanyang ama, si Isaac, dahil sa kakaiba ito kasi itong si Jacob ay parang pantahanan lang. Ayaw niyang masyadong lumabas, hindi katulad dito isa. Sa isang pagkakataon na gutom siya, pagod na pagod siya na maaaring naghahunt siya ng mga games, ng mga wild games ay naamoy niya na pagpasok niya sa tolda, yung iniluluto o niluto na pagkain o sabaw ni Jacob. At ang sinabi niya, bigyan mo ako, dahil sa ako'y gutom na. Jacob, bilang isang grabber, nakita niya na ito na pagkakataon niya. Kung hindi man niya nagawa ng pamamaraan na mauna siyang lumabas mula sa sinapupunan ng kanyang ina bago lumabas ang kanyang kuya upang siyang maging kuya, ito na ang pagkakataon na maisahan niya ang kanyang kapatid, ang kanyang kuya, dahil sa nangangailangan ng kanyang kuya. At gusto niya yung sabaw na naihanda niya. At dahil nandito ay sabi niya, ibigay mo sa akin yung birthright, ang yung karapatan bilang panganay, at aking bibigyan kita nitong tasa, itong tasa ng inumin na ito. So sabi niya, ano ba ang kahalagahan ng birthright kung ako naman ay mamamatay in that sense? So ipinamigay niya. So makikita natin si Jacob, sa pagkakataon ng kahinaan ng kanyang kapatid, ay gumawa siya ng kapamaraanan na makuha niya yung birthright. Kasi po yung birthright na yun ay birthright na binibigay, by natural birthright na binibigay sa mga panganay. For a reason, ang panganay usually sa pamilya ng mga Hudyo ay mayroong isang natatanging posisyon with compared to the rest ng kanyang mga kapatid, because usually sinasabing ito ang sign of strength ng kanilang ama. So nakita po natin, okay, masasabi natin si Esau, parang hindi niya pinahalagahan yung birthright niya. Sa isang tasa o sa isang mangkok lamang na sabaw, ipinagpalit niya. But just the same, kumbaga, nag-take chance, nag-take opportunity sa itong si Jacob at kinuha niya yung pagkakataon yun. Hindi lamang po yun ang, in a way, kinuha niya magmula sa kanyang kapatid. Kasi nung matanda ng ang kanilang tatay, itong pagkakataon na sabi ng tatay na si Isaac, sabi niya, anak, si Esau kausap, lumabas ka, manghuli ka ng game, ng animal, at iluto mo doon sa isang uri ng luto na magugustuhan ko. At pagtapos ibibigay ko sa iyo ang blessings ko. Lumabas itong si Esau, sabi ng salita ng Diyos, napakinggan pala rin Rebecca yon. At since si Rebecca, ang favorite niya ay itong si Jacob, ay kinag-usap na rin si Jacob, sabi, anak, napakinggan ko sinabi ng tatay mo sa iyong kuya, na ibibigay niya ang blessing pagkatapos na siya makakain nung pinaghanda niyang pagkain. So ang gagawin ko, ay ako maghanda ng pagkain, at ikaw naman ang lalapit sa kanya, at magpapanggap kang bilang Esau. Okay? So nakita po natin dito, sa pagkakataon nito, na ninakaw niya. At ninakaw niya, sabi nga ni Esau, nung malaman, nung siya dumating na si Esau, sa pagkakataon na dala-dala naman niya, yung iniluto niya, na hayop na nahuli niya magmula sa dawagan, ay sabi niya, sino yung nauna sa akin? Ay, naibigay ko ng blessing na dapat para sa iyo, binigay ko na sa iyong kapatid. Kasi nililang niya ako. Kaya makikita po natin dito si Esau ay umiiyak. Makikita natin, hairy siya. Umiiyak siya
At nagalit siya dahil sa nag-isahan pa rin siya. Sabi niya, ninakaw na, kinuha na sa akin ang birthright ko, ngayon ninakaw pa, dinaya pa ako sa blessings. So makikita natin kung anong uri ng tao si Jacob. At dahil dito, pagkatapos na eventually na mabalitaan ng kanyang ina na sa galit daw nitong si Esau, ng kanyang panganay na anak, sabi niya, nagbanta siya. Pag dumating ang pagkakataon na nakapagpahinga natin si tatay, kumbaga namatay na, isosolve ko itong problemang itong tinos niya. Kumbaga maghiganti siya. Kaya sa madaling salita magmula sa salita ng Diyos ay sinabi na niyakag ni Rebecca ang kanyang asawa na si Isaac. Sabi niya, ayaw ko dito ang anak kong si Isaac ay maghanap ng asawa. Papuntay mo siya dun sa kababayan natin, dun sa pininsan ko. At doon siya magkuha ng mapapangasawa. Kaya si Isaac ay bless siya si Jacob, so umalis si Jacob. Nang malaman nito ni Jacob, ni Esau, ay alam na po natin susunod. Sabi niya, para bang ganito sabi niya eh, lintik lang. Ang ano? Oo, lintik lang. Okay. Yun ang sabi niya, talagang nagbaw siya. Kaya sabi ng nanay niya, bakit ba mananatili ako sa ganitong kalalagay na gaya na dalawang mahal ko sa buhay ang mawawala sa isang araw lamang. Umalis ka na, dumakol ka na doon. At doon sa pagkakataon na yun, itong gusto kong sabihin sa inyo, isang natatanging enkwentro ng Diyos kay Jacob. Sabi po ng salita ng Diyos, siya po ay pumunta doon sa lugar na Luz, ang pangalan L-U-Z. At sa kalagitnaan, bago siya makarating doon sa kanyang tiyuhin, na kapatid ng kanyang nanay, upang mag-stay muna siya doon, hanggang makarinig siya ng balita na okay ng kanyang kuya sa kanya, ay kumagat ang dilim. Ang sabi sa salita ng Diyos, Genesis 28:11, he reached a certain place, he stopped at night because the sun had set. Geographically speaking, the sun had set at that particular time na inabot siya sa kalagitnaan ng kanyang biyahe na kinakailangan na niyang magpahinga dahil lang sa madilim, maliban na lang sa buwan, at hindi niya matutugay-gay yung lugar na dadaanan niya, kaya siya nagpahinga doon. And yet, pagkatapos po nito, itong the sun had set, though it is geographically true, meron rin ibig sabihin ito sa buhay ni Jacob. Sa susunod na 20 taon ay magiging madilim ang kanyang buhay. But let us see, nang siya ay nagpahinga, kumuha siya ng isang malaking bato, ginawa niya upang magsilbing unan, at siya ay nahiga, nagbigay ang Diyos ng isang panaginip sa kanya. At sa panaginip na yon, ang nakita niya po ay may mga anghel na akyat baba sa isang hagdanan ng paanan ay nakaabot sa lupa at ang dulo ay nakaabot naman sa may langit. At ito po ang pagkakasabi. He had a dream in which he saw a stairway resting on the earth with its top reaching to heaven, and the angels of God were ascending and descending on it. Saan daw nag-ascend yung angels? On the stairway. Diba? It refers to the staircase or the ladder or the staircase o yung hagdanan. Yung it na yun. Ngayon po, gusto kong dalhin lang kayo sa isang pagkakataon ng si Jesus Christ ay kinatagpo niya si Philip, at nang makilala ni Philip kung sino talaga si Jesus, si Philip ay dumako at kinausap na si Nathanael. At sabi ni Philip sa kanya, alam mo, dumating ang Mesias. Ang Mesias ay tinuturo ni Moses at ng mga propeta. Siya pala yung anak ni Joseph. Siya ang Mesias. Si Nathanael, sa simpleng salita, sabi niya, ano ba manggagaling na mabuti magmula doon sa bagay, doon sa lugar na yun na pinanggalingan niya? Napaka-obscure ng lugar na yun. Hindi naman Manila, kundi sa isang, kumbaga parang sa isang probinsya lamang. There's nothing good that will come out of it. At nang kinatagpunan ng Panginoon si Nathanael, sabi niya kay Nathanael,
Bago ka pa makita ni Andrew, nakita kita. Philip, baka nagkagulit na ako, no? O sige, tingnan ko muna. Naalala ko nga pa pala, last 2 weeks ago, nagbigay ako ng maling reference in the book of Acts. So, paki-counter-check lang po yun. Kung yung talatang yun ay patungkol sa group, sa iglesia na kung saan ng Antioch, then it is actually chapter 13 of Acts. Ngayon, balikan ko lang po si Philip. Ba napasok si Andres dito? Kasama ata sa Metro Manila Film Fest si Andres. Okay. So si Philip, sabi ngayon ni Nathaniel, ang ganito. Then Nathaniel declared, Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel. I would like you to look into this talatang ito. Sabi ng Panginoon, very truly I tell you, you will see heaven open and the angels of God ascending and descending. Pero hindi niya sila ascending and descending on the staircase. Ascending and descending on the Son of Man. Who is the Son of Man? Jesus Christ. Descending, ascending. Ano ba yung stairway na nakita ni Jacob? Kumukonekta sa lupa patungo sa langit. Sino kumukonekta sa lupa patungo sa langit? Sa tao at sa Diyos. Walang iba kundi si Jesus Christ. So sinasabi ng isang komentarista, this is isang a type, ang tawag nila, a type ng Messiah, a type of Jesus Christ, that He is the ladder, that He is the staircase, that He is the way where angels are ascending and descending, ascending from heaven and descending to the earth. So something that is quite special. Ginamit ni Jesus Christ yung enkwentro ni Jacob na iyon, ng Diyos kay Jacob, at ginamit niya na ang staircase na iyon ay walang iba, kundi ako na sa harapan mo, ako na Mesias, na pinadala ng Diyos, ako na anak ng sangkatauhan, Son of Man. May connect? May connect. Kung hindi pa kayo nakapag-connect, pag-check lang po kung bakit po. Pero makikita po natin, because Jesus knows about the Scripture. At nung pinag-aaralan ko nga, no? It makes sense. It makes sense. At it did not be belabored, hindi pipilit, kundi andun yun. Now, pagpatuloy po natin si Jacob. At kinabukasan, nang mapanaginipan niya yun, ay kinabukasan, that same day, tignan po natin Genesis chapter 28. May titignan po lang po ako dito. And napansin po natin na ito po ang sinabi ng Panginoon, ng pangako sa kanya. I'm the Lord, the God of your father Abraham, and the God of Isaac. I will give you and your descendants the land on which you are living. Your descendants will be as the dust of the earth, and you will spread out to the west and to the east, to the north and to the south. All peoples on earth will be blessed through you and your offsprings. I'm with you, and I will watch over you wherever you go, and I'll bring you back to this land. I will not leave you until I have done what I have promised you. Ito po sinabi, ito po pangako ni Yahweh ng ating Diyos. Pinakilala niya siya kung sino siya. Siya daw ang Diyos ng ama, ng lolo ni Jacob at ng tatay ni Jacob. No? Sabi niya, ako ang Diyos ni Abraham, ako ang Diyos ni Isaac, ng iyong lolo at tatay. Ang sabi niya. At ito sabi niya, padadamihin ko kayo. Kayo kakalat sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hindi mabibilang. Kung gaano kadami ang das, ganun kayo karami.
Yun ang magiging bunga ninyo. Patapos gagamitin ko kayo upang maging blessing kayo. Ikaw at ang iyong lahi ay magiging blessing sa sangkalahatan. And pagkatapos sabi, ako isasama sa iyo. I will watch over you. Kung saan ka man pumunta, dadalhin kita pabalik dito sa lugar nito. At hindi kita iwan hanggang hindi maganap ang aking pangako sa iyo. Napakagranding pangako. Pangako ayon sa Diyos ay kanyang tututin. Na hindi niya iiwan si Jacob hanggang hindi magkaroon ng katuparan. Isang pangako na hindi kayang i-absorb ng human mind. Nang sinabihan siya ng kanyang descendants ay magiging pagpapala, siya at ang kanyang offspring ang magiging pagpapala sa karamihan ng mundo. Ang hirap paniwalaan, pero totoo. Pero gusto kong tignan natin mga kapatid kung paano nag-respond si Jacob sa napakagranding pangako. Ang sabi po niya, nangako siya, sabi niya, Diyos, kung ikaw isa sa akin at babantayan mo ako sa journey ko ito papunta sa aking tiyuhin doon, at bibigyan mo ako ng pagkain at damit, pagkain ng magkakain, damit ng masusuot, at ibabalik mo ulit ako sa tahanan ng aking ama, then ikaw na magiging Diyos ko. And this stone that I've set up as a pillar will be God's house. At sabi niya, at bibigyan ko po kayo ng ikabo. Now, ang gusto ko magpumakita dito ay ganito. Napakagranding promise na hindi malubos na makuha mo ng biglaan, kailangan namnamin to realize na hindi lamang si Jacob ang pagpapalain, hindi lamang siya ay magiging pagpapala, kundi ang kanyang offspring ay ganun rin, at ang kanyang effect ay sa pangkaramihan tao. Grabe. And yet, ang kanyang pangako lamang ay, Panginoon, bigyan mo lang pagkain, bigyan mo lang matitikan, ng damit na masusuot. Ibalik niyo lang po ako, bigyan niyo po akong safe travel. Di bibigyan ko po kayo ng ikapo. Now, ito pong enkwentong ito, maunawaan po natin, ay ganito. Kung minsan, tinatato natin ang Diyos parang watchman. O Panginoon, basta pangako, bantayan mo lang ako, then bibigay ako. Sige, maglilingkod ako sa inyo. Ibibigay ko ang aking epa po, basta bantayan niyo lang ako. Nakuha niyo sinasabi ko? Parang ginawang gwardya lamang. Ang Diyos, higit pa sa gwardya. Nangako ang Diyos, sige, ibigay mo ang ikapo ko, ibabalik ko sa akin, sabi ng Panginoon, then itong gagawin ko, babantayin ko ang iyong mga meron ka, pagpapalain ko. Totoo sinabi niyo yun. But then to realize, mga kapatid, na ginagawa man natin ito, it is out, we want blessings. Who doesn't want blessings? But we want the giver of the blessings more than the blessings that we can receive. Right? Ito po nagiging problema. Ang nangyayari po sa prosperity gospel, walang problema ang Kristyano, masaya, parating masaya. Di ba may kanta nga tayo, ang buhay ng Kristyano ay masaya lagi, hindi naman totoo yun eh. May kagalakan pero hindi masaya lagi. Kasi kung masaya lagi, walang luluha. Sinong hindi lumuha ng nakarang taon? Lumuha tayo somewhere, somehow, sumakit ang damdamin natin, nagkaroon ng down deep, naapektuhan tayo sa ibang mga pagyayari sa ating buhay. Hindi totoong parating masaya. Ako nga, hindi nga parating masaya eh. Hindi dahil sa kay si Sir Deng. Hindi. At sinasabi kong hindi. Parang meron tinatago eh. Hindi. Paulit-ulit, mahalata na. Pero ang sinasabi natin mga kapatid, ang tingin natin sa Diyos, hindi lang yung magkukuha natin sa Kanya. Gagamitin niya tayo. Kakasangkapanin niya tayo. Yung gamitin niya tayo, gawin na tayong kasangkapan para sa kanyang kalwalatian, yun ay higit na, more than what we can ask for. Kung minsan, ganun eh, bayaran ng Diyos eh. Kaya ang dating dito, pag hindi mo ako pinasiya sa araw na ito, magtatampo ako sa inyo, hindi ako magde-devotion, hindi ako manalangin, dadalo ako sa praise heart, hindi, no? Sa choir, natuturo sa kids church, masakit ang ulo ko. Ilang araw pa yun bago pa dumating ang kids church eh. Pakiramdam niya, masakit ang ulo niya at hindi na siya makapagturo. Mga kapatid, napakagrande, ginagamit tayo bilang pagpapala ng Diyos.
Hindi lamang tayo binigyan ng buhay na walang hanggan. Ano pang hihingiin natin? Saan pa tayo kundi sa Diyos lamang? But then itratrato natin ang Diyos bilang Diyos sa sovereign, Diyos sa pinaglilingkuran, Diyos sa pwedeng gawin kung ano man gusto niyang gawin sa ating buhay. Diyos na nakakapangyari. And then nakita natin how little, how menial ang pag-respond niya sa isang napakalaking promise. Ang Diyos natin ay higit pa sa pwede natin maapuhap, sa pwede natin maintindihan, sa pwede natin makilala. Ang facet ng Diyos is such in a way na hindi natin mafafatong siya deeply, na ma-understood siya fully, but He will allow us to know Him and experience Him doon sa pangailangan na kailangan natin. Mga kapatid, nawa ay kung minsan tuloy na in a sense marami na nahihila o nakukuha o nayayakag sa gospel o sa church because doon sa mga pagpapalang pwedeng makuha. Eh kung wala ng pagpapala, paano na yun? Saan natin ilalagay ang Diyos sa ating buhay? This is something that we have to look at. So makikita po natin dito, sumunod na linggo, na 20 taon, nagkaroon siya pagsubok. Mga pagsubok ng katulad ng ginusto niya si Raquel, o si Rachel, si Raquel, na pangpangasawa. Pero sabi ng tiyuhin niya, hindi pwede ito Anyway, kung gusto mong maging asawa si Raquel, magtrabaho ka ng ilang taon? 7 years. Okay? Nung matapos sa ikapitong taon, ay handa na, may kasalan na. Sabi naman ng magiging future father-in-law niya, o sige, ganito gawin natin. Mag-iinuman muna tayo bago ang seremonya. Patapos ang ginawa pa, gawin natin gabi ang kasal. Makapal pang nilagay na belo. Kaya pagising ni Joshua kinabukasan, ni Jacob kinabukasan, sino ka? Pero yung babae, kilala kita. Hindi ba ako kilala? So anong nangyari? Ay naglingkod ulit siya ng 7 taon. Si Laban sabi na, kasi itong tradisyon namin hindi namin pwede bigay yung panganay nang hindi na pa nakakasal. Kaya kung gusto mo ang ikalawang anak ko, sige, pakasalan mo siya. Maglingkod kami ng 14 years na libreng labor. Ang tindi nun, yumaman na si Laban sa paglilingkod na libre na ginawa ni Jacob. But then, unawain po natin mga kapatid na nagkaroon man siya, naging prosperous man siya dahil sa walang-wala siya nang dumako siya sa kanyang tiyuhin, nang umalis siya dahil sa decide na siya, dadalhin ko na po yung dalawang pamilya ko po. At kapag po ay tutungo na, babalik na ako sa household ng father ko. Sabi niya. Then, nang pumunta siya doon, walang-wala siya. Nang umalis siya, maraming siya. Pero tandaan nyo, yung prosperity na meron siya is not always ay hindi equivalent dun sa God's blessing. Kasi kung isang pagtuturo ay ganito pag ikaw ay nagpro-prosper, pinagpala ka ng Diyos. Pag ikaw ay nagkakaroon ng mga problema, meron kang financial difficulties, may problema ka sa Diyos. Mali. It doesn't always follow. In the New Testament, ang pagkakasabi dito ay ganito. Kay Kristo, lahat ng mga spiritual blessings natin ay nasa Kanya. Lahat ng anak ng Diyos ay binigyan ng spiritual blessings ng Panginoon. We are talking more of the spiritual blessings rather than the earthly blessings. Dahil sa maraming mga Kristiyano sa Communist China at sa iba pang bahagi ng mundo na matatapat ng mga mananampalataya, and yet, though they are not earthly rich, but they are spiritually rich in faith. More than ang Diyos, hindi niya plano na yung bang main idea ba niya para pasayahin tayo araw-araw? Bigay sa atin ang lahat ng gusto natin. Pero pakailangan natin, pero may sabi siya, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added to you. And yet the all is about food, about the basic things. At kung ano bang mga dagdag na meron tayo, yan ay bunga na rin ng kasipagan na binibigay sa atin ng Panginoon at mga oportunidad na binubuksan ng ating Panginoon. At tayo, sa tamang espiritu natin, we respond doon sa mga opportunities na yon. Kung sa ilang kadilangan, magsarado man ang langit,
in a sense, figuratively speaking, at hindi magbaba ng ilang mga pagpapala earthly, we will still stay with God because spiritual blessings is more than the earthly blessings. Makikita rin po natin mga kapatid na dito sa pagkakataon nito, may plano na siya makipagkita. Uuwi siya sa household niya, sa father's household niya, makikita niya, makakatagpo niya ang kapatid niya si Esau. Natatakot siya ngayon. Kung minsan kinakailangan na ilagay tayo ng Diyos sa isang sitwasyon na nakakatakot sa mga pagkakataon ng mga pagsubok na kung minsan parang wala tayong makapitan upang ma-realize natin na anumang kakapitan natin, maliban sa Diyos, lahat ay lalaho. Lahat ay temporary. Lahat ay hindi maasahan hanggang sa dulo ng pagsubok. At ito si Jacob. Si Jacob ay nasa ganitong uri ng sitwasyon. Gumawa siya ng isang pamamaraan na pinauna niya muna yung mga servants niya, ang mga tupa niya and all. Ngayon, mayroon isang pagkakataon na siya ay naiwan mag-isa. Sa biyahe niya ang papunta kay kaharap ni Esau. At doon sa araw na yon ay mayroong isang lalaking nakipagbuno sa kanya. At ang nakipagbuno sa kanya ay actually ang Diyos. Okay? Gusto ko po lang makita po natin na dito sa pagkakataon na ito, dito sa ikalawang enkwentro na ito, ay sabi nung nakipagbuno sa kanyang anghel, sabi na, bitawan na ako, let me go, dahil sa puputok ng araw, dahil sa sisikat ng araw, dahil sa sabog na ang araw, parang ganun sabi, puputok ng araw, daybreak. Sabi ni Jacob, I will not let you go unless you bless me. Unless you bless me. Okay? Now, balikan lang po natin yung una. Yung unang yon, yung unang enkwentro, ang lugar na kanyang, kung saan nakapanaginip, ng tungkol sa staircase na yun, ang tawag niya Bethel. Ang ibig sabihin ng Bethel is house of God. House of God. Presence of God. Dito naman, ito naman lugar na ito ay tinawag ng Peniel. Kasi sabi niya, I have seen God face to face. Nakita ko, nasumpungan ko ang Diyos ng mukhaan sa mukhaan. So sabi niya, I will not let it go unless you bless me. Now, doon sa unang mga panahon ng kanyang buhay, he grabbed things. He grabbed people. But now, he's grabbing God. I won't let you go. I won't let you go. Nakuha po natin. Ngayon, ang gusto niya, ang Diyos mismo. Hindi lang ang blessing sa pwedeng ibigay ng Diyos, kundi ang presensya ng Diyos mismo. Di ba kung minsan gusto natin ng isang tao, dahil sa kung anong pwedeng ibigay niya, kung anong bentahin makukuha natin sa Kanya. But we don't love Him per se. We love Him just because of of the means na nagiging instrument siya upang sa kung anong pangailangan natin. Yun, ganon. Pero dito, si Jacob, nag-iba siya. He want God more than anything else. More than anyone else. Sa kanyang pagkikipagtagpo-usap kay Esau, na hindi niya matiyak kung humupa ng galit ng kanyang kapatid, ng kanyang kuya, higit sa anuman, kailangan niya ang Diyos. At hindi lang blessing, kailangan niya ang Diyos. Dumating nawa sa ating pagkakataon, habang lumalalim tayo sa panampalataya, natututo tayo na pag may mga reverses sa ating buhay, ganun palang buhay Kristiyano. May mga pagkakataon hindi binibigay ng Diyos sa kanyang kaunawaan ang ilang mga bagay na hinihingi natin. It is for our good. But then, at that particular time, we are not happy about yung pamamaraan. Dahil sa gusto natin, makuha natin. But then, habang lumalago tayo at lumalalim sa Panginoon, naunawaan natin, more than the blessings, we want God. More than the blessings, we want God. Kapag ganun na ang estado ng ating pananaw, ng ating pamumuhay, then we really have met God face to face. We want God more than anything else. At ganun po ang sabi niya. Ganun po ang sabi niya. Kaya ang sabi niya, I won't let you go unless you bless me. May blessings pa rin doon, pero more than yan, I want you, God. Okay? Now, so sabi ngayon ng lalaki sa kanya, what is your name? Sabi ni Jacob,
Si Jacob po. Ang Jacob, ibig sabihin, deceiver po. O kaya grabber po. Now, tama ba sagot niya? Kung anong pangalan niya? Tama, Jacob. Pero, gusto kong balikan natin sa pagkakataon na yun ay sumilag na ang araw, no? Kasi pasimula lang ng isa pang bahagi ng buhay Kristiyano, buhay pananampalataya ni Jacob. Ngayon, gusto kong, the sun rose above him as he passed Peniel. Yun ang lugar. Ngayon, gusto ko pong tignan po natin ito. Nang sinabi po ng Panginoon, what is your name sa pamamagitan ng anghel na nakikipagbuno sa kanya? What is your name? Nasagot niya ay Jacob. Many years before, nang hindi pa nakatagpo ni Jacob ang Diyos in a very special way, tinanong ng kanyang earthly father, let me check dito sa Genesis. Sabi niya, who is it? Sino ka? Sabi niya. Jacob said to his father, I am Esau, your firstborn. Ito yung pagkakataon na magbibigay ng blessing eh. Sabi niya, ang katawan ay mabalahibo katulad ni Esau. Sabi ng kanyang ama, pero bulag na siya dahil sa katandaan. Pero ang tinig, si Jacob. So ang tanong niya ngayon doon sa kaharap niya, sino ka? Ang sabi ni Jacob, ako si Esau po, ang panganay niyong anak. He is a deceiver. Pero dito sa pagkakataon, ang sabi niya, I am Jacob. Inamin niya. He faced the music. Sinabi niya, I am a deceiver. Sabi ng Panginoon, now, hindi ka na deceiver. Now your name is no more Jacob. You will no more deceive, nor will grab anything else or anyone else but me. Your name will be Israel. At ang Israel means nakipagbuno sa Diyos at sa tao at na-overcome. Na-overcome. At mamaya papakita natin kung ano ibig sabihin nun. But then, nung sumikat ang araw ng pinakawalan na niya yung anghel ng Diyos, ang theophany yun, appearance of God in the form of man. Appearance of God. Now, dito po, sumikat na, makikita po natin dito sa Hebrews chapter 11, it's a role of faith. Lahat ng mga tao, ang mga manapatayang panapatayan nila ay katangi-tangi. So, andyan si Daniel na nagpatikom ng mga bibig ng leon. Naalala niyo po? Andyan si Moses na naghati ng pulang dagat. Andyan si Joshua na sa pag-ikot nila na makapitong beses, bumagsak ang wall of Jericho. Mga sikat na mga tao, mga fit, F-E-A-T na mga ginawa nila katangi-tangi. And yet, pagdating kay Jacob, ang pagkasabi, by faith Jacob, when he was dying, blessed each of Joseph's sons and worshiped as he leaned on the top of his staff. Bakit po? Kasi, nung pinakawalan siya, nung ayaw niyang pakawalan yung anghel ng Diyos. So, ang ginawa ng anghel ng Diyos, dineslocate niya, yung hip niya, magmula doon sa pinagkakabitan, doon sa sakit. At magmula noon, paika-ika na siya maglakad. Limping na siya kung maglakad. Tandaan niyo, ang kanyang tatay o lolo na si Abraham, 175 years old. Si Jacob, sinasabi ng mga commentators, mga 40 years old. 40 years old pa lamang. So kung 40 years old as against 175, ibig sabihin kung mabubuhay si Jacob nang hanggang sa edad ni Abraham, 1/4 pa lamang ang buhay niya, meron pa siyang 3/4 na taon. 3/4. Ganun karaming periods na dadaanan pa sa buhay. Isipin niyo isang binata, maring 20 years old sa edad natin, naglilim, dating malakas, may kapangyarihan, ngayon naglilim. Katawa-tawa.
Kung hindi Kristiyano, pagtatawanan ng isang tao, lakas-lakas mo, 20 anos ka pa lang, ganyan ka na magkakad, paika-ika ka. Pero gusto ko makita ninyo, dito sa pagkakataon, hilin, sumandal siya, sumandig siya, doon sa top of his staff, meron siyang hinahawak. Kasi, kinonsider siyang faithful, then nasa dito, when he was dying, blessed each of Joseph's sons and worship as he leaned on the top of his staff. Una, makikita natin, leaning on the staff is actually representing leaning on God. Mapapansin ninyo mga kapatid, nang si Joseph ay dinala niya ang kanyang anak na si Ephraim, pati si Manasseh, sa harapan ng kanyang tatay na si Jacob, upang tumanggap ng mga blessings, at ang ipinatong niya ang kanyang kamay doon sa, ang kanyang kamay niya kay Manasseh, at ang kanyang kaliwang kamay doon kay Ephraim. Sabi ni Joseph, Papa, mali yan. Baligtad, si Ephraim po, si Manasseh po ang dapat na patungan nyo ng right kasi siya po ang firstborn. No? So sinasabihan niya kasi, Tay, hindi nyo nakikita pero nagkamali po kayo. Pakilipat po yung dalawang palad nyo, pagpalitin nyo. Dahil sa si Manasseh, yung panganay, yung kamay ninyo na kanan dapat na kay Manasseh. Tama? Okay. Pero ang sabi ng father niya, but his father said, he refused. Sabi niya, I know, my son. I know. I know you are a follower of God. I know na ginamit ka ng Pangdiyos. But as far as blessing this, I know, my son. I know. Wala na siyang mata. Hindi na siya nakakakita. Bulag na siya dahil siguro sa katandaan. But alam niya ang kanyang ginagawa. Kung i-compare mo sa kanyang tatay na si Isaac, balikan natin si Isaac. Nung magbibigay na ng blessing sa kanyang anak, tinawag niya si Esau, anak. Tinawag niya yung paborito niya. But firstborn, tinawag niya, anak, sige, maganda ka, pumunta ka sa dawagan, manghuli ka ng deer, siguro, o kung ano man, goat, para lutuin mo, para pakain mo sa akin. Yung luto masarap kasi ibibigay ko na sa iyong blessing. Now, pansinin niyo mga kapatid. May mga retro ito yung bumabalik tayo Nang ang nanay ni Jacob pati ni Esau ay nagdadalang tao, nagjo-Joseph, sabi na parang dalawa ito, hindi ko malaman bakit parang mayroong nag-away sa loob, parang gano'n, no? Nagjo-Joseph. So sabi, he inquired the Lord. Tinanong niya kay Yahweh, Panginoon, ano ba itong nangyayari sa sinapupunan ko? Sabi ng Panginoon, 2 nations are in your womb, and 2 peoples from within you will be separated. 1 people will be stronger than the other, and the older will serve the younger. The older, Esau, will serve the younger, which is Jacob. And yet, si Esau, si Isaac, magbibigay ng blessing, depende, dahil sa paborito niya, firstborn, paborito niya, at makakapagluto ng masarap na pagkain sa kanya. Pero itong si Jacob, nagkaroon siya ng spiritual wisdom na. Bagamat bulag siya, alam niya ang kanyang ginagawa because he was guided by the Spirit of God. Hindi siya nagkamali sa pagpatong. Sa pakiramdam ni Joseph, na ginagamit ng Diyos, spiritual rin, but at that time, mali si Joseph. Ang tama, si Jacob. Because si Jacob ay natuto. He struggled with God. He wants God more than anything else. He now depends on God. He leaned on his staff and worshiped God. That was the time when Jacob was broken. Broken so that God can use him to the fullest. Mga kapatid, tayo po, nang tumanggap tayo sa ating Panginoon Jesus bilang tagapagligtas, nagkaroon tayo buhay na walang hanggan. Na born again po tayo. But then, kinakailangan tayo na mamuhay sa isa pang baitang na pamumuhay na kung saan tayo ngayon ay hindi lang natin Panginoon, ang ating Panginoon Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, kundi kinakailangan na kilalin natin na we have to be filled with the Spirit
of God. That the fruit of the Spirit of God may be manifested in us, that the image of His Son Jesus Christ may be seen in us as we are changed from glory to glory. Ano man mga pagsubok na maaaring madaanan natin, ito isang mga pamamaraan upang patuloy na tayong i-mold. Patuloy na tayong i-break para makita natin na hanggang sa kaduluduluhan, hanggang hindi tayo matuto na dumipendent lamang sa Diyos at maniwala na Diyos lang ang ating kalakasan at ang kaunawaan ay dapat natin makuha sa Diyos at dahil lang doon ay kinakailangan mapuspos tayo ng Banal na Espiritu, doon lamang sa pagkakataon na yon na we are able to live our Christian life to the fullest. And it is only when we meet God, when we will be filled with His Spirit. And every time that we are out and not filled with the Spirit, we will cry and say, Lord, Father, please fill me with the Holy Spirit. Because eventually, pag naranasan natin na tayo mapuspos sa Banal na Espiritu, na maunawaan natin, ang will natin ay kung anong will niya, ang kaisipan natin ay kung anong kaisipan niya, we seek His face, we seek His will, we seek His decision, then, at fully dependent tayo, then that would be the time when we really had fully naunawaan natin that there's no way to live out our Christian life maliban na tayo mapuspos ng Banal na Espiritu. At ang pagiging puspos sa Banal na Espiritu would also be, would be now we ask for it. Lord, fill me with your Spirit today. And as you look back the day, did I love people? Did I love God first? Was I able to show my love to those people around me within that day? Where did I fail? Father, forgive me in those situations in which I was not filled with your Spirit. Because if I failed, then I will love you. If I love you, then those people around me, no matter, ang iba is that going well with me sa relationship, i-work out, mamahalin pa rin natin sila. This is it. Fulfilling God's purpose in our life, kinakailangan natin makikita ang goal. Ang goal ng Panginoon Diyos, mahalin natin siya at mahalin natin ang kapwa. At para magawa yun, kinakailangan natin ang Banal na Espiritu. At patuloy tayong break at magpa sa ilalim tayo that we may realize that we cannot live Christian life to the fullest nang hindi tayo puspos ng Banal na Espiritu. Otherwise, kung ako'y nasa ganung kalalagayan, then I am a Christian, a born-again Christian, but a carnal Christian. Hindi usable sa Diyos. Never will we be used by God kung yung old nature natin ang patuloy na magpapaimbabaw and we don't submit ourselves to the outworking of the Spirit. Jacob had two encounters. The first, when he was in the presence of God, in that sense, Bethel, in the house of God. The second, when he met God, face to face. Let's pray. Nais po namin, Panginoon Diyos, na patuloy kayong maranasan because you want us to experience you. To realize, Panginoon, ang aming mga katukuhan na patuloy na nagdanais na ipin down kami na though we are Christians ay ineffective kami sa inyong mga kamay. Kumbaga, hindi nga kami magamit ninyo for a reason. Kailangan po namin, Panginoon Diyos, ng desire from our side to realize that to combat this old nature that we have and to which we will be with for the rest of our life habang kami nandito sa mundo is to daily carry our cross and crucify, figuratively speaking, our old nature. Saying no to ourselves and saying yes to everything that God says yes. Lord, i-desire niyo po kami na patuloy na gumawa ng tama, ng mabuti,
At bigyan niyo po kami ng kapangyarihan, enable niyo po kami na magampanan po namin ang tama. Lord, we realize that ang worship, which should be lifestyle ng buhay ng bawat sa amin, ay hindi lamang sa loob ng iglesia nito. But you have called us to be light of the world. You have called us to be salt of the earth. You have called us and have given us the commission to move out from our comfort zone and represent you in every way as you enable us and give us those opportunities. Lord, we want God the Holy Spirit to continually fill us. And its manifestation is the fruit of the Spirit. Lord, we want to be more like this. We want more of you. Thank you, Father, for all the blessings na binigay niyo po sa amin. And even with all those challenges na inyong pinadaan sa aming buhay. Bantayan niyo po na ma-underscore po namin sa attitude namin, sa action namin, sa actuations namin, na more than anything else, and more than anyone else, it's you we desire. Lord, itong desire na ito ay patuloy niyo pong kumbaga, enliven sa aming buhay. Pagmula sa aming pagising, sa aming waking hours, may we realize that we're serving you. And we have everything because we have you, God. Our mamuhay dito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.